Hi guys! Good morning! So today is January 27, 2024. Saturday ngayon and wala akong pasok. Susunduin ko si mama sa airport. Mag-isa akong pupunta sa Narita Airport ngayon. Well, mag-isa ko yata kasi hindi yata makakasama si kuya dahil siya ay may pasok. And syempre nakikinig tayo ng Taylor Swift. Ando ba ng camera ko? Inaalikabok siya literal kasi hindi ginagamit. And yes, hindi wala pang hilamos or anything. And naka pimple eraser ako na, ano pangalan nito? Spot treatment. Kasi be-breakout tayo. Pero mostly dyan guys is scars. And sabi ko nga sa inyo, matagal na mag-heal ang scars. Lalo na pag ganitong edad. Or ewan ko kung ako lang. Medyo okay naman yung kwarto ko. As hindi naman siya super clutter. Maalikabok lang. There. And yung sahig ko. Last week, nakapag-dust and everything ako, pero hindi ako nakapag-vacuum. Kasi yung vacuum namin, nahihirapan ako sa kanya. Vacuum namin, kasi nahihirapan ako sa kanya kasi minsan ang bigat. Pagkasundo ko kila mama kasi didiretso kami kay Tita Lynn. Another story na naman yan, guys. Ang daming nangyayari sa buhay, guys. Almost 2 weeks akong mag-isa dito sa bahay kasi wala si Papa umuwi ng Pinas. Ang hirap ng buhay mag-isa. Pagod ka na sa work and then pag uwi mo, ikaw pa lahat gagawa. And hindi ko usual routine yon kasi lagi nga nandito yung parents ko. Usually, pag uwi ko galing work is kakain na lang ako tapos may naglalaba for me, may nagluluto, and everything. Pero dahil mag-isa nga ako, syempre ako lahat gagawa. So, diba, ang dami. Sa tagal ko, guys, na hindi nagvo-vlog. Hindi ako nagvo-vlog, guys, kasi nga, dami ko pang vlogs na hindi na-edit and puno yung phone ko. Kaya ito, gamit ko yung vlogging cam. And, ito naman talaga dapat yung ginagamit ko, guys. Kasi nga, kaya ko to binili. Kaya kasi, guys, ano siya, video camera and sobrang obvious. Lalo na kapag mag-isa ko lang. And then, minsan may mga stores kasi na ayaw nilang nagpo-vlog ka. So, nahihiya ako na baka masabihan ako. Alam mo yun. Anyway, ano na yung sinasabi ko? Hiya, puno yung phone ko. Kaya, gamitin natin tong camera. Sabi ko, mag-vlog tayo para naman may content. Anyway, guys, paano ko. Marami tayong vlogs and kwento. And gagawin natin yan sa mga susunod na araw. Dahil pupunta kami kay tita, magdadala na ako ng gamit ko doon. Para hindi ako dala empake ng empake. And pati skincare, guys. Bala ko pa ipa-car wash tong sasakyan ko. Akala ko papunta dito yung ng kukuhaan, hindi pala. Binaba ko na siya, guys, kasi mamaya pag sa airport ko pa gagawin, malamig, and then nandyan si mama, bawal siya malimagan ng super, kaya gawin na natin yun. Papa-car wash ko pa to kasi ang dumi. Kasi para sabi nga ni Papa, pag nalilinisan kahit papano, parang gumagaan yung sasakyan kasi natatanggal yung dumi. Make sense. Oh, pero bago ang lahat, bago ako maligo and everything. Isang kamay. Bago ako maligo, mag-vacuum muna ako ng kaunti. Maglilinis. And kagabi guys, naglaba na ako pag uwi ko. Naka 2 loads ako guys kagabi ng labada. Kasi, alam ko ngang aalis ako. So, at least kahit papano masampay siya dyan, ma-air dry, kahit papano. Binuksan ko yung heater guys kasi pinapainitan ko yung uniform ko. Dahil baka hindi siya matuyo pag uwi ko ng Sunday. Kaya ayan. Binuksan ko na rin yung bintana para pumasok yung init. And ito, nung nakaraan ko, last week ko pa to nalinis. And pinapadala ni mama yan. And alam nyo ba guys, pagkagising ko kanina, kasi binuksan ko to, nagmo-moist yung salamin. Ganun siya kalamig dito. Hindi ko alam kung kami lang, pero feeling ko kami lang ata. Yung iba kong kaibigan, nag-heater sila pag natutulog. Kami hindi talaga. Kahit yung heater na yan, yung aircon heater, hindi namin siya ginagamit magdamag. Kasi sabi nila masama. Kahit na
nag-automatic siyang shut off kapag sobrang lamig na or init. Kaso lang yung init kasi sabi nila baka daw nakaka-suffocate. Tapos, lalo na yung type na ganitong heater kasi di kerosene siya. So, mas hindi rin siya okay kahit na may 3-hour automatic stop siya or something. Kaya, hindi kami nag-heater guys. Tiis lamig. Talagang, buti na lang na-discover namin ang comforter. Kung tama ba ako. Kasi, dati, nakakailang layers kami ng kumot. 3. Para lang hindi kami malamigan. Ito guys, alam nyo tong comforter ko na to. Ito set. Set to. Unan, ganyan. Kasama tong parang putong. Sa Kinds ko lang yan nabili for 6,000. Pero sobrang ganda ng kumot, guys. Sobrang ganda. Kasi ang init niya, guys. So, sobrang lamig, guys, ha. Sa 7 degrees dito sa loob ng kwarto. Imagine na lang pag madaling araw natutulog ako. Ito lang yung kumot ko, guys. Kung i-compare mo siya dati sa 3 layers ng kumot, okay na okay to. Kaso lang, sila mama, bumili sila sa Kinds ng hindi set na ganyan. Yung kumot lang talaga. Hindi siya ganyan kainit. Kaya nga sabi ni mama, mas mura pa daw yung set. Ay, mas maganda pa daw yung set kaysa sa nabili nila. And sobrang naniniwala talaga ako dun sa hindi porket mura at mahal, may mas better. Ay, hindi porket mahal, mas maganda. It depends talaga din. Hanggat hindi mo itatry, hindi mo talaga malalaman. Ang dami ko na namang sinasabi kasi ang daming nasa utak ko. Tapos yung nalolobat na agad kasi yung battery. So, tayo ay maglilinis muna. Dami ko nga, chika. Ay, tingnan mo. Dito ko isasabit. Dito. Tapos, guys, alam nyo ba, malungkot. Malungkot mag-isa. Kasi nga, hindi naman ako sanay mag-isa. Buong buhay ko talagang kasama ko yung magulang ko, yung pamilya ko. And kung may uuwi mo sa magulang ko, kasi andyan yung isa. So, sobrang nanibago ko, guys, ang lungkot. Kahit na ang tanda ko na, ganun, ang lungkot. Ang lungkot pa din. Yung, di naman yung tipong umiiyak talaga ako all the time, pero may time na talagang, alam mo yung may kirot, at parang mabigat yung dibdib mo na, ang lungkot-lungkot, tapos parang, minsan, na lang ako, kahit sa trabaho, minsan mati-teary-eyed na lang ako, ganyan, teary-eyed, isa lang. Basta maluluha-luha ako, tapos, basta ang lungkot, di talaga ako sanay, and never ako masasanay, and hindi ko talaga kaya solo living. Dati sinasabi ko kay mama, gusto ko matry tumira mag-isa, gusto kong mag-betsu, humiwalay sa akin ng apartment, para matry solo living, ganun. Hindi siya masaya. Buti na lang hindi ko ginawa noon, kasi nag-aksaya ako ng pera kung sakali, kasi babalik din ako sa bahay namin. Ito, naiinis pa ako dito. 2 yung kurtina ko dyan. Dapat may doble. Ngayon, sabi, iti-twist mo daw siya papunta dito para lumuwag. Ayaw! And ako, guys, hindi ko alam, ilang beses ko na yata nasabi. Pero ayokong masasaktan yung kamay ko, guys. Ayoko yung nag-o-open ng yung mga buhol. Kasi, pag nasasaktan yung kamay ko, naiinis ako. Yung, hindi naman yung nasugatan gano'n na. Hindi naman like that or parang basta masakit. Ayoko yung nahihirapan ako magbukas. Ayoko yung ganan. Kaya, Diyos ko, naiinis ako. Bibili tuloy ako ng bago kasi feeling ko na loose thread. Ayaw niya talaga matwist. And feeling ko tinitwist ko naman siya ng tama. Papunta daw sa akin. Ayaw! Kanina, alam niyo, tinatry ko siya. Papunta na ako sa inis. Tinigil ko. And guys, alam niyo ba, habang pa-31 na ako this year, and ang lala ng mga nararamdaman kong sakit ng katawan. Buti na lang hindi talaga siya sabay-sabay. Lately, ang masakit sa akin itong left kata ko. Ano ba tawag dito? Shoulder. Balikat. Itong left, yun nandito mismo. And feeling ko sa work kasi, nag-screwdriver ako and pag ganito siya, tapos meron ako hinahawakan na ganyan. So, feeling ko dahil dun. Yeah. Hindi siya nawawala. Nakakaloka. Kahit na ilang weeks na ako dun sa pwesto ko na yun. Tapos, meron binigay si tita na massager. Ito. And last year pa din binigay ni tita to. And marami siyang attachments and everything. Pero ang ginagamit ko lang is ito. Itong below. Para pang gano'n.
Kaso lang guys, tataka ko, ba't di siya nag-charge? Dapat di ba may indicator na it's charging? Yeah, ito pala yung gamit kong spot treatment, Rebel Eraser. Yeah, ilang kaya yung binili kong ganito? 2 lang yata. Well, magpapapadala na lang ako kay Papa kung sakali, if ever maubos siya. Ang ganda nito kasi may glycolic acid, salicylic acid, and niacinamide. And, yeah. And guys, tinry ko yung sabon nito. Nung una, okay siya sa akin. Tapos, in the end, hindi ko alam, purging ba yung tawag doon? Pero dumami yung pimples ko ng sobra na mga painful na pimples. And, nagda-dry ng sobra yung face ko. And yeah, tinigil ko siya kasi parang almost 2 weeks akong gumamit and lumalala lang. Sinabi ko sa sarili ko, stop na kasi baka mamaya it's not for me. Tapos, bumalik ako sa Acne's facial wash and surprisingly okay siya sa akin. Nagda-dry din yung face ko tapos nilalagyan ko pa ng Eskinol kaya nagda-dry din siya. Pero it's working. And feeling ko guys, alam nyo, hindi ako pwede ng sunscreen. Kasi pag nagsa-sunscreen, simula yata nung nag-sunscreen ako is doon ako nag-start mag-breakout. Gumamit ako ng sunscreen kasi sabi nila kailangan daw dahil para sa mga UVA, UVB protection. Kaso lang, and okay daw yun sa acne-prone skin. Meron pa ba umuta? Para sa acne-prone skin, okay daw yun sa acne-prone skin. Kaso lang, feeling ko, doon nag-start ulit ako mag-breakout. Ang natry ko ng sunscreens, yung Cerisay, saka Nature Republic, and meron pa ba ako nakakalimutan? Tapos itong Bello Tinted, okay siya sa akin, pero alam niyo, hindi ko naman siya ginagamit everyday yung tinted sunscreen. Kasi tinted sunscreen, feeling ko makeup pa din siya. Kasi tinted, hindi ko alam. Ewan ko. Anyway, kaya bumili na lang ako ng moisturizer na merong SPF. Ewan ko kung enough na yun. Pero dati guys, kasi yun lang yung gamit ko, moisturizer na may SPF. Pero dahil nung simula nung nalaman ko yung sunscreen niya, feeling ko kailangan ko ilagay sa mukha ko. Pero sabi ko nga, kung kahit na, anong pilit ko, hindi naman umuukay sa mukha ko, wag ko nang ipilit. Ano daw? Wag ko nang ipilit kasi baka hindi siya okay for me. Kaya, ayun, naghanap na lang ako ng, para less din yung ilalagay ko sa mukha ko. Kasi ngayon sa umaga, 3 skincare lang yung nilalagay ko, and then powder. And I think it's working for me. I think so. So, mag-dust na tayo, no? Ritual ko bago maligo. Anong oras na? Late na. Ay, bako alis eh. Ligo na tayo. Malilate na ako neta. Wala pa akong susuotin. Dumating kasi sila at Kemi. Kinuha yung allowance. Tapos, syempre chika-chika pa. Tapos nag-vacuum pa ako ngayon. Dapat 5 ang alis ko. Kung 4 na. Ligo. Ano lang naman, tapos na. So, ay, pupo. Kalabas na ako at lahat, guys. Hindi na ako nakapag-vlog while getting ready kasi nagmamadali na ako. So, magpapa-car wash tayo. Pa-car wash lang natin ng ano. Teka lang. Check muna natin yung ako. Okay. Okay na. Kasi baka mamaya wala ako sa line. So, 200 yan lang. Water lang yan. May scrub konti. Wait lang. Basa. Teka. Uy. 200 na lang. Oh. Mine turn off for only 200. Nagpanic pa ako, girl. Ay. Ganda. Okay. Bukas pa ilaw ko. Ayan, mine turn off for only Nako, huwag kang sasabit, ha? Go ba tayo dyan, girl? my waist to, mga sis. Okay. Tapos, nanonood ako ng live selling ni Bunso. So, itong 200 yen na to, guys, walang kahit na ano water lang. Tapos, syempre, ma-scrubban lang siya ng konti. And goods na yan. Kasi, para lang ma-refresh si Juju. And kinakabahan ako madalas kasi baka mamaya magasgas yung kotse ko. Baka mali ako ng park. Ito ang mga dala kong gamit, guys. And meron pa dyan. Meron dyan. And dito. Tapos, di na nakasama si Kuya.
kasi may pasok siya. Ang gulo-gulo ng utak ko, guys. Ang dami kong iniisip. Dami kong gagawin and lobat na. Lobat na kayo agad. Nakakaloka. O sige, wait lang. Tapos ito si Bunso, nagla-live selling siya. And, ayan. First time niya mag-live selling ng mga used clothes niya. Mga pre-love and new items da. Hi, Bunso! Ayan, guys, as you can see. O, diba? Medyo natuyo naman siya dahil may pa-vacuum hangin siya kanina. Ano daw? Basta may pahangin siya kaya medyo natuyo naman. And hindi ko na yan pupunasan kasi malilate na tayo. So, let's go. Lawson, guys. Iihi ako tsaka bibili kasi ako ng tote. So, bili tayo ng snacks. Bili tayo ng water. Oops. Siyempre, dito tayo sa pinakamura. Talaga po. Ano nga lang. Mahirap po eh. Masarap mo. Parang gusto ko magkape, guys. Sarap kaya ito. Cafe Ore. Let's try. Kasi parang minahanto ako. Ito yata yung sinasabi nila atin na makakatulong mo para makatulong. Yung tripod, ganyan lang siya. Yung kalalagyan niya. Kasi, yung dashboard ko may ganun-ganun. Bumili lang ako ng snacks, guys. Ginamit ko yung phone ko kanina nung nag-vlog ako sa loob kasi ang laki nito. Kaya, arika. Malayo pa tayo. Meron tayong snacks. Sure. Na hindi tayo magugutom. Tapos bumili ako ng kape, guys. Kasi, parang inaantok ako. And, I don't wanna risk it. Tapos, ito yung kapeng binili ko. Cafe Ore. Usually, hindi ako nagkakape pag mga ganito lang, tsaka pag sobrang antok sa work. Bili ako ng chocolate, shrimp snack, shrimp flavored snack, na chips, and then water. Yan lang yung binili ko, guys. Kasi, yun lang. Meron pa akong tinapay dito. Ito, oh. Binili ko sa 7-Eleven kahapon. And dahil ilang araw pa ako wala sa bahay, dinala ko na. Kasi sayang. Open na natin tong kape ko. And meron na siyang straw na kasama. Kagulat pa ako. Sabi ko, wala palang straw. And may expiration siya. February 2. Yeah. Sarap. Kasi minsan may mga cafe ore o latte, o magkaiba ba yun? Yung cafe ore at saka cafe latte. Hindi yata, pareho lang yata. Hindi kasi minsan may cafe latte din dyan. Hindi ko alam kung pareho yun. Pero minsan may mapait nun. Ito, masarap yung lasa niya. Let's open this one. Alam niyo ba? Walang magbubukas ng tubig ko mamaya pag ako nauhaw. Kaya, ilagay natin to dito. Diba ang hirap? O, diba? Okay. Konti lang. Yan. Puwasan natin yung snap. Para habang nag-dry, nakakain ako. Tikman natin to.
Papayat siyang ganyan. Pwede. I'm a sucker for mga shrimp flavored chips. Kung tama yung English ko. Ang layo pa yata ng park ko. Alis na po ako. Kasi baka maghintay si mother doon. Pag mga ganitong long drive, di mo may iwasan na maging magulo talaga yung sasakyan kahit na gano'n mo try i-organize, no? Ito pala yung Lawson na pinag-istapan ko. Ha? Itong istapan. Nasa middle of nowhere. Ayan o. Wala lang. Sabi ko lang ipakita ko. Hindi kita yung moon. Ay, ang haggard natin dyan, sis. So, nandito na tayo, guys. Naka-arrive tayo ng safe. And grabe. Yung highway kasi na dinaanan ko is two-way lang siya, guys. So, yung harang niya is mostly parang yung mga, alam niyo yung mga, hindi cone, yung mga orange na nakatayo lang na straight. Yung, puro ganun lang yung harang niya. So, yung nasa kabilang lane, kitang-kita mo yung ilaw nila and ang sakit sa mata. Tapos, ang hirap mag-drive pag ganun kasi yung ang narrow nung daan, tapos nakalagay 70 lang ang speed. Pero ang bilis ng mga sasakyan, grabe, ino-overtaken nila ako. And ako pag ganun, okay lang ako. Naka-80 yung takbo ko, pero pag curve or ginagawa pa kasi yung highway na yon, maraming construction. So, kapag nakikita kong parang ang liit-liit ng daan, nagsi-70 ako talaga. Pero grabe, ang sakit sa mata kasi yung oncoming traffic, tama ba ako? Kitang-kita mo. And nakakaloka kasi ang sakit sa mata. Tapos, alam mo yun, tapos yung antutulin ng mga tao, kotse sa kabila. Alam mo yun, ako. My goodness. Andiyan na si mama, tumawag siya sa akin kanina mga 10 to 15 minutes away pa ako dito. And nandiyan na daw siya. Well, nasa baggage claim pa. Maaga daw dumating yung aeroplano. Parang konti lang yung delay ni mama kanina, pero aga pa rin yung nakarating. Anyway, yun lang naman, naloka ako, grabe. Eh, parang hindi na yata mauulit na mag-drive ako doon pag ganitong gabi. Minsan nagto-two-way siya, ay magkakaroon ng dalawang lane. Yung pang para makapag-overtake yung iba pag gusto nila. And ayun, ang dami nila sa likod ko. And pero turo ni mama, at sabi daw ni Lolo Benny o ni Lola Lily, na wag mong pakialamanan yung tao sa likod mo. Wag mong pansinin. Basta, syempre, chine-check mo sometimes, pero wag mong pansinin kung tinututukan ka or anything. Kasi nga daw, ma-aksidente ka pag ganun, pag minamind mo sila masyado na baka nababagalan sa'yo, baka ganyan. As long as daw, sa speed limit ka, it's okay. So, yun yung ginawa ko. Naloka ako, sis. So, anyway, sabi ni mama, dalhin ko daw yung jacket niya. Ang gulo, ang kalat ng kotse ko. So, tayo din ay magja-jacket. Baba natin. Okay. Let's go sa loob.